Si Furiosa at ang kanyang tribo ay nakatira sa isang malago na paraiso sa gitna ng malupit na disyerto. Isang araw, siya at ang isang kaibigan ay lumabas upang mangolekta ng mga prutas. Biglang natuklasan ng batang babae ang mga estranghero sa Lumapit siya sa isa sa mga motorsiklo at pinutol ang linya ng gasolina nito. Gayunpaman, habang lumalapit siya sa susunod na motorsiklo, nakita ang batang babae. Pinatunog ni Furiosa ang whistle na ginagamit ng kanyang tribo upang alertuhan sila sa panganib at tumakas. Gayunpaman, ang batang babae ay nahuli, itinali, at dinala, ngunit ang kanyang signal ay narinig. Ang buong tribo ay nagmamadaling nagtungo sa kanya, at ang ina ng batang babae na si Mary ay hinanda ang sarili, umakyat sa kabayo, at hinabol sila. Hinabol ni Mary ang mga kidnapper ng matagal bago naabutan at napatay ang pinakamabagal. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang motorsiklo at ipinagpatuloy ang paghabol. Hindi nagtagal, nasira ang motorsiklo ng isa pang bandido, kaya huminto ang dalawang bandido para hanapin ang humahabol. Sa panahong ito, kinagat ni Furiosa ang linya ng gasolina ng motorsiklo, habang walang kamalayan ang mga kidnapper tungkol dito, at ang mga kidnapper ay patuloy na tumakbo nang makitang abot tanaw na nila ang tumutugis sa kanila. Samantala, nahanap ng ina ni Furiosa ang motorsiklo ng pangalawang bandido at sumakay dito. Pagsapit ng gabi, huminto ang mga bandido upang suriin ang kanilang mga motorsiklo. Napagtanto nila na ang tumutugis sa kanila ay hindi nalalayo. Ang isa ay nagpayo na iwanan ng batang babae, habang ang isa ay ipinaalala sa kanya ang kanilang mababang ranggo. Ang pagbabalik kasama ang bihag na babae ay magpapataas ng kanilang katayuan sa gang. Habang nagdedebate sila, sinubukan ni Furiosa na palayain ang kanyang mga paa at tumakas, ngunit napansin siya ng mga bandido at naabutan siya. Dumating ang umaga at naabutan ni Mary ang mga kidnapper. Nakita niya sila sa pamamagitan ng scope ng kanyang rifle, ngunit ang pagpapaputok ngayon ay mapanganib dahil malapit sila sa kampo ng mga bandido. Gayunpaman, binaril niya ang isa, ngunit ang isa pang bandido ay iginapos si Furiosa sa kanyang likod na ginagawang masyadong mapanganib para sa kanya na bumaril. Pumasok ang bandido sa kampo na nagdulot ng pagtatalo sa mga miyembro ng biker gang na bawat isa ay naisang babae para sa kanyang sarili. Gayunpaman, sinabi ng kanyang kidnapper na nakita niya ang lupain ng kasaganaan na nagdulot ng kaguluhan sa bikers gang. Nagpa siya ang mga bandido na dalhin ang batang babae sa kanilang commander na si Dementos nang hindi alam na sinundan sila ni Maria. Sa daan, pinaputukan ni Mary ang captor mula sa motorsiklo upang pigilan ito sa paglalantad sa lokasyon ng oasis. Sinubukan ni Dementos na takutin ang babae, ngunit nanatili itong tahimik. Ang magnanakaw pagkatapos ay gumawa ng panlilinlang, inutusan siyang hugasan at pakainin habang nangakong uuwi siya sa susunod na araw. Samantala, si Mary ay nagbalat kayo tulad ng huling bandido na kanyang binaril at pumunta sa kampo ni Dementos. Si Furiosa ay dinala sa isang tent kung saan nilinis siya ng isang katulong. Nang makita ng alipin si Maria na nakasuot ng helmet, siya ay natakot at nakiusap na huwag saktan na nangakong hindi aalertuhan ng iba. Iniligtas siya ni Maria, ngunit sa sandaling umalis ang mag-ina, ang alipin ay nagmamadaling pumunta sa mga kawal. Mabilis na nagsimula ang paghabol, kasunod ng mga bakas ng mga motorsiklo ni Mary at Furiosa. Si Mary, na napagtanto na hindi sila makakaalis ng magkasama, ay inutusan ng kanyang anak na babae na umalis. Bilang regalo sa pamamaalam, inalok niya si Furiosa ng buto ng peach at hiniling sa kanya na itanim ito at pangalagaan ang Greenlands. Si Furiosa ay sumakay ngunit huminto upang panoorin ang kanyang ina na nakikipaglaban sa mga kawal ni Dementos. Si Maria ay lumaban ng buong tapang, ngunit hindi niya kayang talunin silang lahat at nahuli siya. Ang batang babae, na umiiyak, ay sumugod sa kanya at nasaksihan ng mga tauhan ni Dementos na walang awang pinapatay ang kanyang ina. Nangako si Dementos na ilalabas ang dalawa kung ibubunyag ng batang babae ang ruta patungo sa oasis, ngunit humikbilang si Furiosa. Dinukot ni Dementos ang babae at ikinulong sa isang hawla. Napilitan siyang panoorin ang marahas na mga kompetisyon na kinagigiliwan ni Dementos. Sinubukan niyang bigyang kasiyahan ang dalaga sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng paborito niyang teddy bear. Nag-alok ang history specialist ni Dementos na turuan siyang magbasa at magsulat na nagmumungkahi na siya ay magiging isang mananalaysay, ngunit balak niyang tumakas patungo sa Greenlands at iginuhit ang ruta sa kanyang braso. Isang araw, habang hinahanap ang lupain ng kasaganaan, si Dementos at ang kanyang hukbo ay nakatagpo ng isang kakaibang mandirigma na nagsasabing nanggaling sila sa Citadel na naglalaman ng lahat. Napagkamala ni Dementos na ito ang lupang hinahanap nila at nagpatuloy sa direksyong iyon.
Hindi nagtagal ay narating nila ang hindi magugupi na kuta na binabantayan ng mga sundalo ni Immortan Joe. Si Dementos ay naghatid ng malalakas na pananalita sa pagtatangkang pukawin ang mga karaniwang tao sa kanyang layunin. Gayunpaman, nag-alok ang pinuno ng kuta na pumili ng isa sa kanyang mga tropa upang simulan ang labanan. Itinuro ng kanang kamay ni Dementos ang isa sa mga sundalo ni Immortan Joe. Kinuha ng sundalo ang kanyang sandata, nagpaalam, at tumalon sa gitna ng mga mandirigmang biker, kung saan pinasabog niya ang kanyang sarili, kasama ang ilang mga kaaway, ngunit nakatakas si Dementos. Magsisimula na ang laban. Ang mga sundalo ni Immortan Joe ay mahusay na gumamit ng mga nakahok na kadena upang iangat ang mga motorsiklo at sasakyan ni Dementos sa hangin. Sinusubukan din nila ang parehong bagay sa hawla ni Furiosa, ngunit nagawa ng historian na hilahin siya at si Dementos mismo ang dumating upang tumulong. Pinalaya nila ang batang babae mula sa kanyang hawla at umalis. Sa kalaunan ay muling itinayo ni Dementos ang kanyang mga tauhan at naglalayong kunin ang isa sa mga kampo ng militar ni Immortan Joe, ang Gastown. Una, hinarang niya ang isang fuel tanker na nilayon para sa bayan at pinilit ang kanyang mga tauhan na magkunwaring mga sundalo ng Citadel. Nagpanggap sila bilang mga tauhan ni Joe at naglakbay sa bayan, kung saan sa wakas ay nabuksan ng mga bantay ang mga tarangkahan para sa hindi pangkaraniwang convoy. Nakuha ng puwersa ni Dementos ang Gastown at maaari na ngayong magdikta ng mga kondisyon kay Immortan Joe. Nang malaman ito ng pinuno ng Citadel, nagpasya siyang makipag-ayos sa mga nakamotorsiklo na humihingi ng parangal sa isang partikular na anyo ng mga supply. Ipinakita ng mga tagasunod ni Dementos ang ulo ng pinuno ng Gastown na nagbabanta na ipapako ito sa isang spike na bakal kung hindi susunod si Immortan Joe sa mga hinihingi ng mga bikers. Napagtanto na hindi niya kayang labanan ng mga biker, pumayag si Joe na ibigay ang kanilang mga kahilingan, ngunit pagkatapos ay napansin niya si Furiosa sa karamihan. Nang makita ni Dementos ang kanyang pagkamausisa, sinabi ni Dementos na ang babae ay kanyang anak, ngunit nagsalita si Furiosa sa unang pagkakataon sa mahabang panahon na inakusahan si Dementos ng pagpatay sa kanyang ina. Sa kalaunan ay binitawan ni Immortan Joe ang kontrol sa Gastown kay Dementos, nangako na bibigyan ng mga biker ng pagkain at tubig kapalit ni Furiosa at ng mekaniko. Galit na galit, kinuha ni Dementos ang teddy bear mula sa dalaga. Dinala si Furiosa sa isang silid kung saan nagpapahinga ang mga babae ni Immortan Joe. Sa araw na ito, ang isa sa kanyang mga asawa ay nanganak, ngunit ang sanggol ay ipinanganak bilang isang mutant. Habang nakatingin ang dalaga, pinagmamasdan ni Rictes, isa sa mga tropa ni Joe, ang mga bell sa kanyang buhok. Nang gabing iyon, napagtanto ni Furiosa na napukaw nito ang kanyang interes, pinutol ang kanyang buhok at gumawa ng wig na may mga bell. Nang maglaon, dinala siya ni Rictes sa kanyang kwarto, kung saan siya ay sinuri at natuklasan ng bituin na tato sa kanyang braso na ruta sa kanyang tahanan, ngunit siya ay naging mas interesado sa kanyang tumutunog na buhok at nagsimulang hawakan ito. Pumihit ang babae, iniwan ang wig sa kanyang mga kamay, at tumakas. Nang maglaon, si Furiosa, nakasali na sa isang crane operator brigade, ay pinuri bilang isang walang takot na batang lalaki na nawalan ng boses noong isa sa mga digmaan. Walang nakakaalam na siya ay isang babae, hindi isang masungit na mute boy. Si Rictes lang ang nakapansin sa pamilyar niyang mga mata, ngunit wala siyang panahon para magpaliwanag dahil nagsimula ang trabaho sa isang armadong supply ng truck upang makaligtas sa mga raider na nagnanakaw sa mga kaparangan. Dahil sa mga pangyayari, nagpa siya ang batang babae na tumakas, nagtago ng isang motorsiklo at mga supply sa ilalim ng pangunahing truck. Nang maglaon, sa isa pang paglalakbay sa Furry Road patungo sa fuel farm, ang truck ay sinalakay ng mga mandarambong na tumakas sa gang ni Dementos. Ang mga gwardya ng truck ay nakipaglaban habang ito ay naglalakbay. Ginamit ng mga separatista ang lahat, kabilang ang mga parachute, upang sakupin ang mga truck. Sinamantala ito ni Furiosa sa pamamagitan ng pagbaba sa ilalim ng truck upang palayain ang motorsiklo mula sa mga tanikala nito. Sa sandaling ito, bumaba ang isang technician upang ayusin ang isang seksyon ng nasirang linya, ngunit nahulog at nagbigay kay Furiosa ng isang ekstrang bahagi. Lumapit ang isa sa mga tulisan sa truck at naglagay ng pampasabog sa ilalim nito. Iniligtas ni Furiosa ang truck at inilagay sa panganib ang kanyang buhay upang pigilan ang pagkasira. Hindi umatras ang mga separatista at ginawa ng tsuper ang lahat ng kanyang makakaya upang palayasin ang mga humahabol, ngunit matyaga sila at halos lahat ng mga gwardya ay napatay. Tumalon si Furiosa sa hood ng truck, nalaglag ang kanyang helmet at natuklasan ng driver na si Praetorian Jack na siya ay isang babae. Sumakay si Furiosa sa truck at kasama si Jack, itinaboy nila ang natitirang mga separatista. Sa huli,
ang lahat ng mga gwardya ng militar ay patay na. Naiwan lamang si Jack sa truck, si Furiosa, at isang mutant na sa kanyang utos, ay naglunsad ng mga matinik na bola na sinira ang lumilipad na sasakyan pati na ang nakasakay dito. Bumalik ang batang babae sa truck at sinubukan patayin si Jack, ngunit itinapon niya ito mula sa truck at iniwan siya sa kalsada. Gayunpaman, pagkatapos ay bumalik siya at nag-alok na bumuo ng isang bagong convoy kasama niya na kinikilala ang kanyang katapangan. Si Furiosa ay naging representante ni Jack at binigyan ng ranggo ng Praetorian. Samantala, ang kawalan ng kakayahan ni Dementos na mamahala ay halos sumire sa infrastruktura ng Gastown ay nagdulot ng kalungkutan sa mga manggagawa. Napagtanto na wala ng mas magandang pagkakataon, iminungkahi ni Jack na tumakas sila na nagbigay kay Furiosa ng lahat ng kailangan niya. Gayunpaman, bumalik sila at nakatagpo ng insurrection dahil sa hindi matagumpay na pagtatangka ni Dementos na kontrolin ang lugar. Napagtanto na hindi siya magtatagumpay, nagtipon si Dementos ng isang konseho sa Citadel at inutusan ang truck na umalis, na nag-iwan ng mga supply. Nang malaman ito ni Immortan Joe, nagalit siya at inutusan sina Furiosa at Jack na mangolekta ng mga baril at bala sa Lead Town. Nang gabing iyon, sinabi ni Jack kay Furiosa na gusto niyang tulungan siya dahil naaalala pa rin niya ang kanyang mga magulang. Ipinakita sa kanya ng batang babae guhit na mapa sa kanyang braso at inanyayahan siyang umalis kasama niya. Sa kanilang huling paglalakbay, inutusan ni Jack ang mga tripulante na ikarga ang tank ng lahat ng mga kinakailangang supply at pinagmaneho si Furiosa sa escort na sasakyan. Gayunpaman, nang makarating ang sasakyan sa Lead Town, nakatagpo sila ng ambush. Inutusan ni Jack si Furiosa na tumakbo habang inaakay niya ang kalaban, ngunit ang batang babae, na sabik sa paghihiganti, ay nagpaputok ng isang sniper rifle na nagtatangkang patayin si Dementos. Nang makita siya, binaril siya ng biker commander ng grenade launcher. Si Jack, sa paniniwalang siya ay namatay, ay binangga ang tore kung saan nagtatago si Dementos. Nakabitin sa bingit, nasaksihan ni Dementos ang pagliligtas ni Furiosa kay Jack mula sa mga guho kung saan bumagsak ang sasakyan at sumakay sila sa isang motorsiklo palayo. Sumakay ang dalawa sa kanilang sasakyan na naiwan sa labas ng gate at umalis habang si Dementos na nakaligtas ay humahabol sa kanila. Sa daan, itinuro ni Furiosa kay Jack ang lugar ng kasaganaan. Samantala, naabutan sila ng mga tropa ni Dementos. Tinangka ni Jack na pigilan ang mga humahabol sa pamamagitan ng pagpapaputok ng armas, ngunit ang kanilang sasakyan ay bumagsak sa kalsada. Kinaladkad sina Furiosa at Jack palabas. Galit na galit si Dementos at ipinagutos na patayin ang dalawa, ngunit kailangang mamatay muna si Jack. Si Furiosa ay nakakulong at pinilit na manood habang pinahihirapan nila ang kanyang kaibigan. Ngunit sa pagsapit ng gabi, napansin ni Dementos ang isang kamay na nakabitin sa isang kadena na naglalaman ng guhit na mapa. Pinutol ang sariling braso ng dalaga at kasalukuyang sakay ng ninakaw na motorsiklo. Sa kanyang huling natitirang lakas, nakarating siya sa Citadel at dinala kay Immortan Joe. Sinabi ng batang babae ang lahat ng nangyari at nag-ambag sa labanan laban kay Dementos. Sa pamamagitan ng panlilinlang, nakumbinsi nila si Dementos na ang mga mandirigma ay tumakas sa kuta para sa Gastown, at ang kawan ay sumugod sa kuta, kung saan ang karamihan sa mga bikers ay namatay. Samantala, si Furiosa, na naguguluhan sa pag-uwi, ay nag-ahit ng kanyang ulo, pinalitan ng kanyang kamay ng mekanikal na prosthetic, at naghanda na makipaglaban. Kinuha niya ang isang lumang sasakyan na inayos ng mga Praetorian para habulin si Dementos at umalis ng mag-isa. Samantala, si Dementos at ilang tapat na tagasunod ay nagtangkang tumakas, ngunit naabutan sila ni Furiosa sa disyerto. Inutusan ni Dementos ang kanyang mga kasama na maghiwalay sa magkaibang direksyon upang malito ang humahabol, ngunit matapang na sinundan ng batang babae ang kanyang landas, pinatay ang kanyang mga kasama ng paisa-isa. Pagkatapos ng mahabang pagtugis, sa wakas ay nakuha niya si Dementos sa disyerto. Humiga siya sa harap niya bilang pagsuko, ngunit kinukutya siya na sinasabing hindi siya pagagalingin ng paghihiganti. Ginapos siya ni Furiosa at ipinaalala sa kanya ang kanyang napatay na ina, ngunit biglang inamin ni Dementos na naging ganito siya nang patayin ang kanyang asawa at mga anak. Ipinaalala niya sa kanya na walang anumang pagdurusa ang magbabalik sa kanyang mga mahal sa buhay at hindi siya naaapektuhan ng anumang pagpapahirap. Pinahirapan siya ni Furiosa, ngunit mabilis na naunawaan na tama siya, na ang paghihiganti ay hindi nag-aalis ng paghihirap ng pagkawala. Nang mawala ng malay si Dementos, hinawakan niya ang kanyang teddy bear, at sa wakas ay nakilala siya nito at nagmungkahi na magtulungan sila upang masakop ang kaparangan, ngunit itinapon ng batang babae ang laruan.
Ipinaalam sa atin ng isang voiceover na ikinulong ni Furiosa si Dementos sa Citadel at ginamit ang kanyang buhay na katawan bilang fertilizer upang makagawa ng isang puno ng peach mula sa binhi ng kanyang ina. Nang maglaon, pinamunuan niya ang isang bagong truck at itinago ang 5 sa mga asawa ni Immortan Joe na gustong tumakas mula sa kanya. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.